Okay, so dito na tayo, daily episode 3373, 3374, 3375. Kukuha tayo dito ng tatlo at titignan natin kung ano yung masasabi ni universe ngayon sa sitwasyon. Okay? So, yun na yun. Eto, first card, inventor. Pangalawa, shaman. And pangatlo, abundance. Oh, di ba? May abundance sa dulo. Kaso nga lang, nasa dulo. Diyos ko. Okay. So, yung una kasi, lumabas, inventor. You have to decide on what you really want in life. And you have the ingenuity to claim it. And then, kailangan mong i-avoid yung mga taong lagi kang naiisahan, sinisira yung integridad mo, at saka yung mga tao na ang dami nilang request sa'yo. Okay? Kasi yung pangalawang card is, you are the creator and a magician and you use your gift. This is the part of on my end. Kasi kapag ikaw yung tipo ng tao na nagparitual ka, no? Gusto mong matanggal yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng sakit ng ulo, toxic, at saka yung mga tao na naninira sa mga plano mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, at sa lahat-lahat pa, di ba? So, lalapit ka sa taga-ritual, at ito yun, di ba? Kailangan mong i-claim sa place mo na merong mga mystery na nangyayari. Ang punto ng mystery na sinasabi at tinutumbo ko dito is, para yung ritual kasi is parang para bang isang senaryo, di ba? Halimbawa, may chismis, no? Tapos doon sa chismis na yon, yung lumalabas is ikaw yung tama, yung isa ang mali. So ganun yon. Kapag nagpa-ritual ka, di ba, sasabihin mo, gusto kong matanggal yung third party, gusto kong matanggal yun, gusto ko siyang hiwalayan niya asawa ko. Kasi asawa ko yun di ba? Yun yung gusto mo mangyari. Then, siyempre, yung shaman, which is just like us, gagawin yung ritual, hihilingin na matanggal yung third party, di ba? Halimbawa, sa pera, matanggal lahat ng kamalasan, sa kung ano man sitwasyon na gusto mo ipatanggal. Doon sa kalagitnaan, makikita na hindi pala siya lang ang may kasalanan, kundi may kasalanan ka din. Tapos doon makikita kung gaano kabigat ang kasalanan niya, kasalanan mo, at kung sino pa yung mga taong involved. Minsan, doon makikita mo na kaya ka pala minamalas sa pera, sa negosyo, sa trabaho dahil madamot ka. Minsan, greedy ka pa, di ba? May mga ganong sitwasyon. So, ibig sabihin nun, kaya siya inalis sa buhay mo para matuto at ma-realize mo din na hindi sa lahat ng panahon, okay ka. Hindi sa lahat ng panahon, ikaw ang masusunod. Kailangan mo din siyang pakinggan, no? Ano pa silbi at nakipagrelasyon ka doon kung ikaw lang lagi ang tama? At isa sa pinaka-worst na dahilan, no, maliban sa third party is pagiging nagger. It might be the lalaki or the babae, basta nagger ka. Kasi, ando doon yung bawat kilos sigaw, bawat kilos ganun, di ba? So ngayon, yan yung isa sa pinag-aawayan. Kung ikaw naman yung tao, paano kayo makakarating dito sa grasya or sa abundance na sinasabi na nakalaan para sa inyo kung dito pa lang kayo sablay na. Ganun sa ritual. So kung gusto mong matanggal lahat sa tulong ng shaman, mag-cooperate ka. Pag sinabi na ganito bawat tao, ganito bawat ganyan. Kasi yung iba kasi, minamalas sila simula pa sa lolo nila. Napunta hanggang sa nanay nila, hanggang sa anak nila. Kaya yung mga apo, magtataka, bakit ang ganda ng trabaho ko? Bakit naman hindi ako nakakabili ng bahay? Bakit hindi ako nakakaipon? Kasi yung iba sa inyo may minamanang malas or sumpa or barang or kulam galing sa ninuno ninyo. So, yun yung dapat nyong usisain sa sarili ninyo. Kung meron ba kayong ganon. Kasi kung meron, edi ibig sabihin, ipatanggal nyo. Tapos pag na-discover kung bakit naman sila sinumpa, ipatanggal nyo din na sabihin mo doon sabihin mo sa ma'am,
tanggalin mo yung malas. And then, sinabi ko sa'yo, ay, yung malas mo, hindi pala dahil sa'yo talaga, namana mo sa lolo mo. O ngayon, kailangan mo mag-alay ng kandila at dasal doon sa lolo mo. Di ba? May mga ganun kunwari. O ngayon, kakausapin mo yung lolo mo. Along the way, nung matanggal na yung sitwasyon sa lolo mo, meron pang mga dahilan, no? Hindi matanggap ng lolo mo na yung mama mo, yung napangasawa ng anak niya. Kasi yung anak niya, yun pa naman yung ibang babae ang gusto mong pakasalan, di ba? May mga ganun sitwasyon kasi sa love. So, may mga sanga-sanga, di ba? Ang hirap. Kasi kung gusto mo talagang maging malinis yung sitwasyon mo, kailangan mo talagang tadtarin isa-isa. So, kung ito na may tungkol sa trabaho, sa negosyo, di ba? Himayin mo ang lahat-lahat. Kapag alam mo na yung tauhan mo ay tamad, tanggalin mo, di ba? So, sa pagtanggal na yun, bago mo siya tanggalin, kailangan mo maghanap ng replacement. Kasi paano na lang kung siya yung dishwasher sa restaurant mo? Pag tinanggal mo, sino maghuhugas ng pinggan? Ikaw? Di ba hindi? So, ganun yung ritual. Bago mo siya tatanggalin, kailangan mo siyang alayan. Yun yung pag-aalay nun. And then, kapag nag-alay tayo, wag mo na, hindi po pwede na ikaw yung mag-decide kung magkano or ilan yung kandila na iaalay doon. Kasi nakadepende nga yun. So, ngayon, sasabihin ng, dito tayo sa third card, hinihiling mo, yumaman ka. Ngayon, ilang taon ba or gaano ba kalaki ang dapat mong ipunin para maging may turing kang isang mayaman? Di ba minsan, it takes a lifetime, yet you are frustrated dahil hindi mo nagawa. Hindi mo nagawang maging mayaman dahil sa ang daming nakaharang na mga obligasyon sa sarili. No, nakapunta ka nga ng abroad, pero todo padala ka naman sa Pinas. Wala kang ipon. Pag uwi mo, wala kang bahay, wala lahat, di ba? Ganon din sa relasyon. Todo ingat ka. Paglingon mo, wala na pala siya sa tabi mo. May iba na. O, di ba? So, ipapagawa mo. Ngayon, ipapagawa mo, sasabihin mo naman sa sarili mo, kapag natanggal yung third party, babalik siya sa'yo. Pag nabalik sa'yo, di ba dapat siguraduhin mo na sa'yo na lang siya, hindi na mapunta sa iba. So, that's another ritual na i-ano mo siya, i-shield mo siya doon sa iba, and then sa future temptations. Yun yung mga ganong instances sa buhay ng isang ritual. Pero may mga clients talaga na magulo at masalimuot ang buhay nila. Kaya napadami. Lalo na kung sila yung mga tao na yung marami bang problema sa buhay na parang kinalaban buong pamilya, hindi tanggap ng pamilya. Tapos pag sinabi na kailangan mong tapatan yan ng dasal at alayan yan, barter ang ibig sabihin nun. Yung para bang papayag siya katumbas na ipapalit mo. So kung yung dasal mo o yung hiling mo is gagamit halimbawa ng 72 na kandila, o dapat mong gawin yung 72. Hindi mo po pwedeng sabihin na pwede bang isa lang? Pwede bang kalahati lang? Hindi ganun. Kasi yung hinihiling mo, yung kandila, depende sa laki ng hinihiling mo. Ngayon, sana alam nyo yan. Kasi kapag sinabi mo dito, gusto kong yumaman, alangan naman na uupo ka lang, hindi ka kikilos, di ba? Yung pagyaman, nasa diskarte, sipag, at talino mo. And then, dedikasyon, na kahit ilang beses kang lumubog, huwag kang bumitaw, huwag kang sumuko, angat ka. So, ganun din ang buhay ng tao, negosyo, lahat up and down, up and down. Pero dapat kasi natututo ka sa bawat akyat, sa bawat pagbangon. Huwag kang manatili sa baba at huwag kang bingi at pipi sa katotohanan. Tanggapin mo kahit sarili mong pagkakamali for you to be able to be here on this situation. Punta tayo sa special episode.